Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again to our vlog. So andito ako muli para magbalita ng tungkol sa mga Dabarkads natin. At unahin natin itong tungkol sa binahagi ng Dabarkads na page tungkol kay Bossing Vic Sotto and syempre kay Raisa May Dizon. So kung inyo makikita dito, naka-costume si Raisa May ng pang-nurse, no? Sabi dito sa caption, walang maingay, nagko-concentrate So ang laki na po ng pinagbago ng isang Raisa May Dizon, 'di ba? Talagang nag-glow up siya ng sobra-sobra kung ikukumpara niyo siya ngayon. Ang gandang bata, 'di ba? From aling maliit to Miss maliit pa din, pero cute at maganda na ngayon si Raisa May Dizon. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa ganap kay Alan K ngayong araw. So si Alan K po ay nandito sa Clowns Republic dyan sa Quezon City ngayong July 5 po yan, 2024, araw ng Friday. So kasama po ni Alan K, si Osang, si Bubsy, si Bubay syempre, and EJ, Salamante, Aaron, Dax Martin, Betty, Regina, and si Janelle. So ayan, dumugi natin ang Clowns Republic netong si Alan K kasi andyan ang ating Dabarkads host na si Alan K. Kung inyo natatandaan, lagi pong inookray ni Boss Joey itong Clowns Republic na nasunog na daw. So ganyan po yung biruan ng mga legit Dabarkads. Hindi po sila nagkakapikunan. Pero may ilang viewers na parang siniseryoso yung mga biruan po nila. Hindi po nila alam na ganun talaga yung tatak ng lehitimo na Dabarkads. Pag pikun ka, hindi ka legit, no? Hindi ka legit na Dabarkads. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa binahagi nitong si Ted sa kanyang Facebook account. So may patama na naman po siya. Sabi niya, ang mga panatiko daw ng trio, which is ang TBJ, wala daw mga legitimate insider sources. Sa Wikipedia daw kami kumakapit. Wow naman. Yung Wikipedia na pwedeng ma-edit daw ng kahit sino ay hindi nga tinatanggap sa thesis defense as source. Wala talagang mga credibility, sabi niya. Dinadaanan lang sa drama, ad hominem at appeal to emotions ang mga post nila pero walang kwenta at walang legit insider sources. Pathetic. So kami pa ang sinabihan na wala daw legit sources. Samantalang yung mga inilalabas po nila na mga post tungkol sa TBJ at sa Itbulaga ay mga fake news. Mga fake news tapos kayo i-claim po ninyo na may mga legitimate na source kayo. Ang kapal din, no, Ted? Ngayon, kung legit yung source mo, ipakita mo, no? Ipakita mo kung sino yung source mo na nagsabi na nagbagsak presyo ng ads rate ang Itbulaga. Sige nga, ipakita mo. Kayo nga itong balita ng balita na magbabalik yung dalawang programa ng Tape Incorporated nung June, dumating na ang July, wala pa din. Tapos sasabihin yung kayo ang legit. Grabe, no? Ang bilis lang magbuhat ng sariling bangko. Puring-puri yung sarili na may mga legitimate daw silang sources. Samantalang yung mga pinakalat nila tungkol sa Itbulaga at TBJ, ni isa doon walang tumama. Walang tumpak bagkos. Ang tinutukoy po nila sa mga post nila ay yung nagsarang tahanang pinakamasaya. So, sino bang kumukuha sa mga Wikipedia as source? Wala namang kumukuha dyan Baka kayo ang kumukuha dyan. Alam din namin na pwedeng-pwede ang i-edit ng kahit na sino. So, pasensya na kayo mga Dabarkads ha. Nasabi ko na naman at natalakay na naman natin itong tungkol kay Ted. Hindi kasi siya tumitigil at lahat ng nilalabas niya po ay babarahin natin
Para saan pa at naging TVJ defender tayo kung hahayaan po natin yung mga pinagkakalat niya pong fake news. Kaya pasensya na po talaga. Dedepensahan ko po ang TVJ at ang Itbulaga. Magalit man kayo or sa hindi, kailangan kong depensahan ang mga fake news na inilalabas nitong si Cholesterol. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa nilabas po sa Twitter ng isang account. Tungkol ito sa live concurrent viewers ng programa po ng ABS-CBN na lumalabas sa TV5 at programa ng GMA Network na umeere syempre sa kanilang giant network na merong 108 station, no? And syempre, ito po ay tungkol naman sa live. So nakikita nyo po ba na ang daming viewers ng FPJ's Batang Quiapo? Nasa 547.4K. No, tapos yung closing credit na 537K na. Samantalang yung katapatan po na programa nito sa GMA Black Rider ay nasa 42K, 44, ganun. Tapos nung closing na ay nasa ano ba to? Nasa 44K, ganun, 13.2K. So kitang-kita 'di ba ang baba? Ang taas po talaga at maraming tumatangkilik dito sa FPJ's ang Batang Quiapo. At take note po ha, mataas din ang ratings ng FPJ's Batang Quiapo dito sa TV5 kumpara dito sa Black Rider na napapanood sa Giant Network na merong 108 station. So pansin ko lang lahat po ng programa ng ABS-CBN na umeere dito sa TV5 parang halos lahat ng kanilang ang tawag dito, yung content nila, natatalo po itong mga programa ng GMA Network. Sabi ko naman sa inyo, pag-usapang content na po yan at mula yan sa ABS-CBN, quality yan na talaga namang marami po ang tumatangkilik. Magaganda po kasi yung istorya. Mahuhusay yung mga writer, director ng naturang network, no, itong ABS-CBN. So, eto po ang matinik na kalaban ng GMA Network. Lalo na kung merong station, 'di ba, itong ABS-CBN, lalo na kung meron silang prangkisa, mas lalo pong mas mataas ang makukuha po nilang mga ratings laban dito sa GMA. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang host ng Itbulaga na kung saan ay kahapon pa po nila hinahanap. At ayun nga po sa nakita natin mula po sa isang netizen post niya po sa Twitter na ngayon ay X, nasa Bulacan daw itong si Maine Mendoza kasama po itong si Arjo Atayde upang umattend ng birthday nitong si Nanay Mary Ann kasi ngayong araw po July 5, birthday po ni Nanay Mary Ann at sa Bulacan sila nagsi-celebrate. So kaya naman pala wala ang Maine Mendoza ngayong araw and syempre kahapon ay nasa Bulacan po silang mag-asawa.